Ikatlong markahan na mga anak. Bagong kayamanan ng ating panitikan na naman ang ating pagsasaluhan. Panahon tayo mampananakop ng mga Hapon. Kaya simulan natin ito sa pagbalik-aral sa tulong ng larong Samurai. Hatiin ang mga akdang hindi kabilang sa panahon ng Amerikano. Number 1. Maling edukasyon sa kolehiyo. Number 2. Mabining mandirigma. Number 3. Kartilya ng katipunan. Number 4. Mga ibong mandaragit. Number 5. Pag-ibig sa tinubuan lupa. Mahusay ang bawat kalahok? Isang patunay na naunawaan nyo ang nagdaang markahan. Alam niyo bang magkakaiba ang tagal ng pananakop ng bawat dayuhan sa ating bansa? Kaya naman, suriin ang mga datos sa tulong ng Antas Datos. Iantas ang datos batay sa tagal ng pananakop ng mga dayuhan. Mauuna ba ang bansang Japan mula 1942 hanggang 1945? Bansang Espanya mula 1565 hanggang 1898? Bansang Amerika mula 1898 hanggang 1946? Naunawaan niyo sana kung gaano tayo kapalad ngayon dahil tayo kay malaya na sa mga dayuhan. Sana'y malaya na rin tayo sa mga mapang-abusong namumuno. Bawat pangkat ay magsaya, sapagkat mayroon akong inihandang mga gawain sa inyo. Unang pangkat ay ipapakita ng inyong mukha ang mga maaaring naramdaman ng mga kasama sa Death March. Dapat damang-dama. Ikalawang pangkat ay magtatanggol ng kanilang paksa kung dapat bang ipagbawal ang Ingles. Pag-usapan niya ng face-to-face. Ikatlong pangkat ay isasayaw nila ang kahulugan ng puppet government, galingan sa sayaw ugnay. Ikaapat na pangkat ay isadula ang mga karanasan sa panahon ng pananakop ng Hapones sa tulong ng arte mo. Ikalimang pangkat ay aawitin ang paboritong awit sa sukat ng haiku at tanaga sa paraang haitaoke. Sa akda nating babasahin mga talasalitaan ay ating alamin sa larong Hep Hep, Hooray! Hep Hep kung nasa kaliwa ang kasagutan. Hooray! Kung nasa kanan ang kasagutan. Gamitin sa pangungusap ang tamang kasagutan. 1. Nilusob, inatake o inabuso. 2. Binomba, pinasabog o pinapay. 3. Umatras, umusad o umurong. 4. Sumibol, namuma o umusbong. 5. Taguri, kilala o nalimot. Makabuluhan ng mga pangmusap na kasagutan, kaya't sa bagong panitikan, itala ang kasagutan sa mga gabay na tanong na magagamit sa pangkatang pagtatanghal. Talatanghal, narito na! Pilipinas, dagok at pamumukadkad sa ilalim ng pananakop ng Hapon ni Alan A. Ortiz. Pananakop ng Hapon sa Pilipinas, 1942-1945. Pagsisimula ng pananakop. Sinakop ng Imperyong Hapon ang Pilipinas na noon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Estados Unidos. Disyembre 8, 1941, binomba ng mga Hapones ang Pilipinas, isang araw matapos ang pag-atake sa Pearl Harbor, Hawaii. Pagbagsak ng Bataan at Martsa ng Kamatayan. Abril 9, 1942, sumuko ang Bataan sa puwersa ng mga Hapones. Pinaglakad ang mga bilanggo ng digmaan patungong Kapas, Tarlac. Tinaguri ang Death March o Marcha ng Kamatayan. Kalagayan sa panahon ng pananakop. Mahigpit na kontrol ng mga Hapones sa pamahalaan at lipunan. Ipinagbawal ang wikang Ingles,
Pinairal ang wikang Tagalog. Panitikan sa panahon ng Hapon. Pag-usbong ng panitikang Pilipino. Dahil ipinagbawal ang Ingles, muling sumigla ang panitikang Pilipino sa wikang Tagalog. Mga akdang sumikat, tangka at haiku, mga tulang Hapones na ginamit ng mga Pilipino upang ipahayag ang damdamin at karanasan. Haiku, 3 taludot, 5, 7, 5. Tangka, 5 taludot, 5, 7, 5, 7, 7. Mga paksa ng panitikan. Buhay sa lalawigan. Pagsasaka. Paningisda at kultura ng mga Pilipino. Pagpapahalaga sa kalikasan, damdamin at tradisyon. Pakikipaglaban at pagpapalaya. Pag-atras ni General Douglas MacArthur patungong Australia matapos bumagsak ang Bataan. General Jonathan Wainwright pumalit sa koregidor bago sumuko. Oktubre 1944. Bumalik si MacArthur sa Leyte simula ng Liberation of the Philippines. Febrero 5, 1945. Matinding labanan sa Maynila, natalo ang mga Hapones. Pamahalaan ng mga Hapones. Itinatag ang puppet government sa ilalim ni Jose P. Laurel. Layuning maipakita na malaya ang Pilipinas, ngunit kontrolado ng Hapon. Epekto ng pananakop ng Hapon. Magandang epekto. Pagsigla ng wikang Tagalog at panitikang Pilipino. Paggilala sa kulturang Pilipino at paggamit ng sariling wika. Masamang epekto. Pagkawala ng kalayaan at edukasyon ng maraming Pilipino. Pang-aabuso at pagdurusan ng mga sibilyan. Pagkawala ng tradisyonal na paniniwala dahil sa Kristyanismo. Tunghayan natin ang pagtatanhal ng bawat pangkat. Pabigyan natin ng masigabong palakpakan para sa lahat. Kinikilala kong lahat ang pagsisikap ng bawat isang nagtanhal. Upang matiyak ang inyong lubos na pag-unawa, laruin natin ang sali-ugnay. Ang mga salita ay pag-ugnayin ng makapaglahat ng aralin. Babasahin ko ang mga salitang nakahanay sa mga bilang. Una, bomba. Pangalawa, Death March. Pangatlo, Ingles. Pang-apat, haiku at tanaga. Panglima, puppet government. Mataas lahat ng inyong puntos. Talas isip naman ang ating laruin. Simple lamang ang inyong gagawin. May nakahandang kasagutan. Bubuo ka ng makabuluhang katanungan. Gintong panahon. Origami. 5 taludtod. Sergio Osmeña. Kalayaan at edukasyon. Alam mo bang napatunayan sa pananaliksik na ang mahusay na pagbuo ng katanungan ay naghahasa lalo sa kahusayan? Sa iyong pag-uwi, isipin na mabuti, simbolong akma sa aralin natin ngayong ibinahagi. Kaya naman, tanggapin niyong lahat ang mga dagdag puntos at papuri dahil sa husay at siglang inyong ibinahagi. Hanggang sa muli!